para sa conference ng Second First Love Game, sisimulan na natin ngayon. Ikinagagalak ko kayong makilala. Kumusta po? Hello, ang pangalan ko ay President Shen. President Shen. President Shen. President Shen. President Shen. President Shen, kumusta po? Ako si Blue Mountain Capital Linya Yao Yao, ang head ng team para sa pre-investment due diligence. Kumusta po, Miss Lin? Ikinagagalak namin na ang Blue Mountain Capital ay napunta rito para sa isang malalimang usapan. Hali kayo, dito po tayo. Ikinagagalak? Baka mamaya ay hindi mo na iyan masabi. Base sa naunang mga interview, may issue ang data ng kumpanyang ito tungkol sa privacy ng mga user. Sumusunod ba sa batas ang pinagmulan ng data na ito? Mayroon bang hindi nabubunyag ng mga option pool o anumang gulo? Kung ang paglago sa hinaharap ay hindi gaya ng inaasahan, paano babaguhin ng kumpanya ang diskarte nito? Oh, Miss Lin, Hindi kailangang magmadali ni President Shen sa pagpapaliwanag. Palagay ko, hanggat ang mga problema ng kumpanyang ito ay hindi pa naayos at nalinaw, wala na kayong kailangan pang sabihin. Isesend ko na lang ang due diligence checklist at mag-uusap tayo ulit. wala pa man din akong nasasabi. Diyos ko po. Sabihin mo nga, kinatawan ba siya ng investor o kinatawan ng kaaway? Porke ba may pera sila ang yabang na? Ang President Shenko, itong matigas na taong ito, kailangan nating makuha ang loob niyan. Anong magagawa natin? May paraan ako. Tayuan mo. Ha? Tumayo ka. Anong gagawin mo? Aayusin ko lang ang damit mo. Hoy! Sandali, huwag kang gumalaw. Gagamit tayo ng charm at kagwapuhan. Ano? Ay naku! Oh, pasensya na po. Pasensya na talaga. Sandali! Ano ba? Bakit ka sumuka uli? At bakit ko sinabing uli? Hi. Naku po. Laban na 18 ng Huandao Road. Ito ang apartment ko noong college. Bakit napakagulat ng pagkakataon? Ding dong. Bakit hindi tunog ding dong? Ha? Bakit hindi ito ding dong? Bakit hindi ding dong? Huminahon ka lang, manahimik ka. Miss na talaga kita. Hindi kita kailanman naalala o naisip. Umalis ka. Umalis ka na ngayon din. Ayaw kong umalis ka. Huwag kang umalis, pwedeng ba? Alam mo ba, sa mga araw na wala ka, kung paano ko hinarap ang lahat. Masyadong madamdamin ang taong ito.
Baka nagkamali ka ng taong kinakausap? Shen Yuzhang. Bakit mo ako tinatawag? Hindi ko pa ginagamit ang aking kamandag, pero tagumpay na agad ako. Ngayong gabi. Pwede ka bang manatili? Aakalain nilang kailangan ko ng pera. Hindi ako na namantala sa kahinaan ng iba. Matulog ka na ng maaga. Iniwan mo na naman ako. Shen Yuzhang. Lasing na rin ba ako? Nandito ba ang gusaling ito kanina? Ito ang apartment kung saan ako nakatira dati. Parehong-pareho ito sa dati kong misyon. Sino po ang hinahanap nila? Wow! Sa mga kwento sa science fiction, kapag nakatagpo mo ang sarili mo mula sa hinaharap, dapat ay magpalit kayo ng pagkakakilanlan para malaman ang sikreto sa pagbabago ng tadhana. Huwag mo nang isipin yan. Hindi ba't sinubukan na natin kanina? Ang paglalakbay sa panahon ay limitado lang sa loob ng bahay na ito. Kapag lumabas ako, taong 2025 pa rin ang mundo ko. At paglabas mo, 2003 pa rin ang sa iyo. Ang duga naman, alam mo kung anong itsura ng taong 2003? Pero wala akong kaalam-alam sa itsura ng 2025. Malalaman mo rin balang araw. Mukhang sa hinaharap ay mabubuhay ako ng marangal. Teka, kung sasabihin nating magiging matagumpay ako, mas maganda sigurong pakinggan, di ba? Uy, marami pa sana akong gustong itanong. Hindi lang naman ito ang huling beses na pupunta ka rito, di ba? Hindi. Babalik pa ako sa susunod. Sige, pangako yan. Teka, sino ang nakatira sa kwartong yon? Naghahanap pa kami ng mangungupahan. Bakante pa ang kwartong yan. Bakit parang doon sa pwesto na yun ay pamilyar na pamilyar ako? Ang plano na gamitin ng kagwapuhan ay nauwi sa isang katatakutan. Sobra namang kakaiba na nangyayari ang ganitong bagay. Huwag kang titingin sa pag-aaway nila sa harap ng lahat dahil ang totoo ay maayos silang dalawa. Talaga ba? Sina President Shen at ang isang iyon na si Lin Yaoyao ay sikretong magkapareha? Sigurado ako, pagkatapos uminom ng 2 iyon sa bar kagabi at pagkatapos noon, ay sabay silang umuwi. Grabe naman sila. Sa tinagal-tagal. Parte lang pala tayo ng laro nila. Ano? Parte lang pala ng laro. Ang kape mo ay magiging purong bula na sa lakas ng halo mo. President Shen, sinasabi ko sa'yo, wala ka bang balak na pagsabihan ang mga empleyado mo? Game company tayo, kaya dapat ay relax lang ang lahat. Sus, Heto, uminom ka ng honey water para gumaan ang pakiramdam mo. aminado akong nalasing ako at nagawa ng gulo kagabi. Mali ako doon. Pero kung gagamitin mo iyon para makialam sa investigasyon at sa trabaho ko, hindi ako susunod sa gusto mo.
Higit pa sa pagkalasing ang nangyari kagabi. Anong ibig mong sabihin? Rosas? May puntas? Hinaan mo ang boses mo, baka malaman pa ng lahat. Pwede na. Ganito ba ang tingin ng isang mangangaso? Sa kanyang bibiktimahin? Tingin ito ng isang gwapong lalaki sa isang matikas na babae. Haha, tara na, magpupulong na tayo. Halika, mag-cheers tayo para kay President Shen. Para sa ikabubuti ng kumpanya, para sa maayos na pagpopondo, at para sa aming mga kapatid, at sa mas magandang kinabukasan. Kailangan mo lang magtiis at samahan si Lin Yaoyao. Hi? Sa ganda ng output at tubo natin, siguradong mag-invest sa atin ng Blue Fair Capital? Pero itong si Lin Yaoyao, nararamdaman kong may kabilang. Parang pamilyar siya sa akin. Hoy, balita ko noong isang gabi ay... Hep, hep, hep. Huwag kang maniwala sa sabi-sabi. Huwag basta-basta makikinig sa chismis. Pero, bala ko talaga na lumipat sa building nila. Naintindihan ko? Kailangang maging malapit para magkaroon ng pagkakataon. Ikaw na talaga? Handa kang isakripisyo ang lahat. Ay, si Lin. Maliit nga naman ang mundo para sa magkaaway. Gusto mo bang subukan ang rekomendasyon ng chef? Gusto mo bang subukan ang rekomendasyon ng chef? Sige ba? Sige ba? Sa tingin ko, wala ka naman talaga sa paningin nila. Umalis ka na nga rito. Sino kaya yung nagsabing miss na ako noong isang gabi? Ayaw akong paalisin. Nagpapakipot ka lang, ha? Magaling. Lin Yaoyao? Ano ba talaga ang lihim na itinatago mo? Seryoso, sa totoo lang, ngayon ang ating kumpanya ay may napakalaking kakulangan sa pondo. Kahit na sigurado na ang tagumpay natin, kailangan na nating ayusin agad ang pakikipagtulungan sa Blue Fair Capital. Gusto ko sanang itanong, iyong tungkol sa binanggit mong quantum state collapse, hindi ba't may kaugnayan ito sa ginagawa ninyong eksperimento? Tama? Ang pagpapatakbo ng kumpanya, pag-promote sa merkado, sweldo ng mga empleyado, puhunan sa teknolohiya, lahat ng iyan ay kailangan ng malaking pera. Nagtataka lang ako. Anong mangyayari kapag nagkaroon ng collapse? Sa gitna ng proseso ng collapse, iyong mga bahaging hindi na obserbahan ay tuluyan ng mawawalan ng impormasyon at hindi na mababawi pa. Kung ganoon, paano mapipigilan ang collapse pagkatapos ng paglalakbay sa panahon? Paglalakbay? Anong paglalakbay? Mababawasan ba ang budget para sa tech department? Tulad ng pagpapanatili sa server at ang puhunan para sa pananaliksik. Bawasan mo ng bawasan? Lahat na. Dahil sa quantum collapse na iyan, mawawala rin naman ang impormasyon. Mabuti pang magtipid na lang tayo. Anong quantum state ang sinasabi mo? Oh, ang ibig kong sabihin, ang lahat ng sinasabi mo ay tama. Nakikinig ka ba talaga sa mga sinasabi ko sa iyo? Oo, nakikinig ako. Nakikinig daw. Kumain na nga lang tayo. Tayo na. Hoy, sandali lang. Baka sa huli ay mawala ang lahat sa atin. Hindi mahirap ang magtrabaho na parang kalabaw, pero ang hirap ng buhay. Marahil may mga nagawang masama noong nakaraan, kaya sa pautangan ang bagsak sa buhay na ito. Sumakay ka na, ihahatid kita.
President Shen, kaya ko na po ang sarili ko. Maliit na bagay lang. Huwag ka nang magpasalamat. Pakiramdam ko ay parang katatakas ko lang sa kapahamakan, pero mas malala pa ang pinasukan ko. Sino ba ang lalaking iyon kanina? Sino? Isa ba siyang manunulat ng science fiction? Nag-uusap kayo tungkol sa collapse, pati na tungkol sa time travel. Sinusundan mo ba ako? Ang manyak mo siguro? Miss Lin, ingatan mo ang pananalita mo. Iyan ba ang paraan mo ng pagpapasalamat sa taong tumulong sa iyo? Sige na. Sige na. Alam ko na bumalik ka muna doon. Nakakatakot ka. Kaninang hapon, habang kumakain sa restaurant, nagkataon lang na nakita-kita. Oh. Mahilig lang siya sa science fiction. Araw-araw siyang may sinasabi na kung ano-anong walang kuwenta. Boyfriend mo? He, si Hiwen, hamak na kaibigan lang siya, okay? Hiwen. Parang masyadong interesado si President Shen sa personal kong buhay, ah? Talaga ba? Nagtatanong lang naman. Ito pa rin kantang ito. President Shen, nandito na ako. Pwede ka nang umuwi. Bakit? May mamahalin bang gamit sa bag mo? Dapat laging nag-iingat sa ibang tao. President Shen, totoo, pwede ka nang umuwi. Bakit ba takot na takot ka sa akin? Takot sa iyo? Sinong natatakot sa iyo? Bigla ko lang naisip na dapat kang bumawi sa akin. President Shen, totoong 2 beses mo na akong tinulungan, pero magkaibigan naman tayo. Kung may mangyari man sa hinaharap, asahan mong itataya ko ang buhay ko at gagawin ang lahat para sa iyo. Huwag na nating isipin ang ganting utang na loob, masyado namang formal iyon. Magkaibigan? Oo. Sa tabi pala ng kwarto ko ang tirahan mo. Ha? Hoy, sandali. Bakit sa katabing pinto lang siya nakatira? Tingnan natin ang taong ito kung may itinatago nga ba siyang sikreto. Hindi. Ano ka ba? Pumasok ka na lang bigla sa bahay ng iba na parang sarili mong bahay. Huwag kang tumingin ng kung ano-ano. Kapitbahay? Mas maigi ang malapit na kapitbahay kaysa sa malayong kamag-anak. Hindi mo ba narinig iyon? Sa bagay, may punto ka. At isa pa, nandito na rin ako noong gabing nalasing ka. Lahat ng dapat makita, nakita ko na. Ikaw. Sige na, ililibre na lang kita ng alak. Ayos ba? Bakit ba? Tuwing nagkikita tayo ay umiinom ka. Ito ang tinatawag na pampaganda ng sirkulasyon. Pinapagana nito ang mga natutulog na cells ng utak. Naintindihan mo ba?
Para sa akin, hindi ko naman sinasadyang pahirapan kayo. Alam mo naman, sa financing ay kailangang kontrolin ang mga panganib. Kapag hindi ako naging mahigpit sa inyo, magiging irresponsable ako sa Blue Cedar. Maraming tao ang galit sa akin at sinasabi nilang isa akong Iska, ang terminador ng mesa ng negosasyon. Tungkol sa trabaho, ginagawa mo lang ang tama. Hindi mo iyon kasalanan. Bukod pa roon, ang kumpanyang ako mismo ang bumuo. Hindi ako natatakot na busisiin mo ng detalyado o isa-isang suriin ang bawat numero. Labas sa trabaho? Kapitbahay? Sa birthday ko sa susunod na linggo? Dapat ay nandoon ka. Lalabas din ang tunay na kulay ng tuso. Maliit na tuso. Nasabi na ba ito sa inyo ng maayos? May allergy sa karne ng tupa si President Shen. Napakaraming taong pumunta para batiin siya sa kanyang kaarawan. Ang ganda naman. Anong ginagawa mo? Parang may nagbigay na sa akin ito dati. Sikat pala si President Shen? Sinong ex-girlfriend ang nagbigay niyan? Hindi ko na maalala. Pero pakiramdam ko talaga ay nakatanggap na ako nito. Kung gusto mo, ibinibigay ko na iyan sa iyo. Huwag mong sabihin sa akin na ito na ang balak mong ibigay sa aking regalo sa kaarawan ko. Simple man ang regalo, ang mahalaga ay ang tapat na intensyon. Sige, kung ayaw mo, ibalik mo na lang iyan sa akin. Ibigay mo iyan sa akin. Sige, Sabi mong binigay mo na ito? Kaya akin na ito. ang dami nang ang chismis tungkol sa atin, at ngayon gagawin mo pa ito. Lin Yao Yao? May itatanong ako sa iyo? Sagutin mo ako ng seryoso. Bakit parang sobrang seryoso mo? Sige, anong itatanong mo? Matagal na ba tayong magkakilala? Siyempre hindi. Kung magkakilala tayo, papayagan ba ako ng boss na i-audit kayo? Pakiramdam ko kasi ay nakikita kita sa panaginip ko. Bagong banat ba iyan o pick-up line? Sinasabi ko sa iyo, hindi tatalab sa akin ang ganyan. Masyadong maraming tao rito. Sandali lang, lalabas tayong dalawa lang para i-celebrate ang birthday mo. Saan mo ba natututunan ang mga pakulong iyan? Talagang napakarami mong alam na diskarte. Maupo ka. Hindi. Ito na ba ang sinasabi mong high-end na restaurant? Oo. Ito ang espesyal na alak mo bago kumain. Sige.
Tada, Rose Gin Tonic. Heto, hawakan mo. Ayos ba? Humph. Ito naman ang pangunahing pagkain mo ngayong araw. Parma cheese shrimp balls. May isa pa. Sige. May dessert din tayo pagkatapos kumain. Siguradong magugustuhan mo. Heto. Chocolate cheese mousse. Miss, ang galing mo talaga. Ganon din ako sa'yo. Kunin mo ito. Bakit simula noong makilala ko siya? Ay, nagkaroon ako ng mga kakaibang alaala? Gagawin ko na ang gusto ko sa pagkakataong ito. Maligayang kaarawan. Ngayong taong 2025. Shen Yuzhang. Magandang umaga. Ang sikat ng araw ay parang isang biyaya mula sa universo. Gusto mo bang maging araw ko? Umaaga pa lang ay nagtatapat ka na sa akin? Dahil sinabi iyan ni Team Leader Lin? Hindi ko na ito tatanggihan pa. Lumayo ka sa akin ng 100 at 49 na milyon, 600,000 kilometro. Ano bang problema niya? Kagabi lang nung nasa loob tayo ng convenience store, masaya pa tayong umiinom, kumakain ng cake. Tapos ngayon ganito na ang trato niya sa akin? Sa totoo lang, hindi dapat mangyari iyon. Bukod sa pagiging sobrang seryoso ni President Shen, wala naman akong nakikitang problema sa kanya. Baka gumana na sa kanya ang pang-aakit ng ibang lalaki? Lagot na. Talagang lagot na. Hindi kaya dahil iyon kay Yuyi? Sino naman ang Yuyi na iyan? Malalaman mo rin agad. Mayroon ding pagtatasa ng panganib sa teknolohiya na nagpapaliwanag kung ang pangunahing teknolohiya ay sariling gawa at ang ratio ng mga serbisyong panlabas, pati na rin kung gumagamit ito ng pangatlong panig na engine. Si Yuyi ay sa Bluefur Capital din. Siya ang nakataas sa Lin Yaoyao. Balita ko po, sa ibang bansa sila nagkakilala at matagal na po silang magkakilala. Pasensya na. Ituloy mo na. Ituloy na natin. Sa susunod na proyekto, Si Yuyi parang sa special class siya galing. Lumaktaw din naman ako ng antas ha. Tsaka may master's degree ako sa Huxley University. Si Yuyi ay mula sa University of Pennsylvania, sa Wharton School at may double master's sa pananalapi at pamamahala. O ano ngayon? Ang tangkad ko ay halos 180 sentimetro. Si Yuyi naman ay halos 185 sentimetro. President Shen, at mayroon ka bang anumang komento tungkol sa resulta ng aming pagsisiyasat? Sabihin mo lang po. Wala po. Medyo hindi lang maganda ang lalamunan ko. Pasensya na po. Kapag pinayagan mo siyang umakyat, tuluyan ang tapos ang ugnayan nating dalawa. Bakit parang pamilyar ito na parang mayroon na ring palihim na gumawa nito noon? Aalis na ako. Sige po. Naku. President Shen, ang ganda yata ng mood natin ngayon ah. At nagagawa mo pang makipaglaro ng taguan?
Tumitingin lang ako ng mga bulaklak. Hinahangaan ko ang kalikasan. Che. Ano ba iyan? Umalis na ba iyong lalaking 185? Anong 185? Iyong si Yu. Yung parang pusit? Pusit? Oo. Oh, ang tinutukoy mo ba ay si Kuya Yu? Si Yuyi ang pangalan niya. Okay, Ah, Kuya Yu nga. Wala akong pakialam kung pusit man siya o pugita. Lumayo ka sa kanya, ah. wala kang pakialam kung sino ang gusto kong samahan, di ba? Ling Yao Yao. Ang ibig kong sabihin, kaysa magustuhan mo siya, ako na lang ang gustuhin mo. Ako, nagpapatakbo ng sariling negosyo. Samantalang siya, isang empleyado lang. Huwag mong sabihin gusto mong makipag-date sa akin. Tama. Ganoon na nga. Habang may background investigation, bawal makipag-ugnayan ng personal sa kliyente. Wala akong pakialam sa utos na yan. Ibig bang sabihin ay gagawin mo para sa akin ang ihinto ang plano para sa pondo ng kumpanya? Ibig mo bang sabihin na handa mong sirain ang kinabukasan ng kumpanya mo para sa akin? Hindi ba sabi mo magkarelasyon sila ng palihim? Base sa nakikita ko, mukhang naghiwalay na sila. Sa nangyayari, baka siya ang humiwalay kay President Shen. Tungkol sa sinabi mo kahapon? Kung nagawa ko iyon, tutuparin mo ba ang pangako mo? Anong sagot? Anong pangako? Yung sinabi mo sa akin kahapon, yung tungkol sa pagpapaliban ng pondong gagamitin. Huwag mo na akong biruin, pwede ba? Magsisimula na ang meeting. Pwedeng huwag ka ng manggulo? Ito muna ang paunang bayad, bantayan mo ang gagawin ko mamaya. Base sa resulta ng komprehensibong investigasyon, sa tingin namin ay Kier Game Company ay nagtataglay ng malinaw na halaga para sa pamumuhunan, kontrolado ang mga pangunahing panganib, at maaari nang simulan ang Series A na pamumuhunan. Sige, Salamat sa tiwala ng inyong kumpanya sa Kier. Ngunit base sa aming pangmatagalang plano para sa pag-unlad, nagpasya kaming isuspinde muna ang panlabas na pondo. Sinasabi ko sa iyo, nababaliw ka na ba? Talaga bang ititigil mo ang paghahanap ng pondo at sasayangin na lang ang pinaghirapan mo? Tutupad ka ba sa pangako mo? Basta't itigil ko ang paghahanap ng pondo, ay sasamahan mo na ako. Sinong nagsabing gagawin ko iyon? Seryoso ang pinag-uusapan natin dito. Huwag mong ibahin ang usapan. hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip mo, Xiaomi. Masyado bang uminit ang utak mo sa kinain mong hotpot? Bakit ba palagi ka nalang nagkakakamali? Huwag ka muna magmadali, pakinggan mo muna ako. Sige, pakinggan natin ang paliwanag mo. Una sa lahat, masyadong mataas ang naging pagtataya natin sa halaga ng Kier. Ang paggamit sa mismong proyekto para makuha ang halaga ng merkado ay hindi makatwiran, kaya lalong nahihirapang kumuha ng puhunan. Pangalawa, sa mga susunod na yugto ng pagpopondo, masyadong liliit ang parte natin sa kumpanya.
Ang mga grupo ng Blue Fear Capital at U Helen ay kilala sa pagiging agresibo. Darating ang oras na tayong dalawa sa loob ng kumpanya, ay wala na talagang masasabi. Alam ko naman ang lahat ng iyan, pero ang tungkol sa bagay na ito, Huwag kang mag-alala. Pinaghirapan ko ang cheer. Hindi ko ito gagawing laro lang. Tungkol sa usapin ng puhunan, maghintay muna tayo. At isa pa, ang bago nating laro ay ilalabas na sa merkado sa lalong madaling panahon. Kahit na medyo kapos tayo ngayon, pagdating sa pondo para sa promosyon, pagkatapos ng sarili nating pagsusuri, titingnan muna natin ang tugon ng publiko. sige, Wala ito. grabe. Anong ginagawa mo? May date ka ba ngayong gabi? Malay mo, ang araw na to, ang magiging unang anibersaryo. Naming dalawa ni Lin Yao Yao bawat taon. Kung ganoon, ito pala ang araw ng tagumpay mo, pero anibersaryo rin ng pagkatalo natin sa puhunan. Highs. Bakit? Sa tingin ko, mas bagay ang kurbata mong ito sa suot kong polo. Sandali, magtapat ka nga sa akin. Hindi mo naman talaga gusto si Terminator, di ba? Oo. Nararamdaman kong napaka-espesyal niya at parang kilala ko na siya. Ay naku. Kung alam ko lang na ganito, sana ako na lang ang gumawa nito. Maling balak ito dahil pati isang inosenteng lalaki ay nadamay. Pasensya na, President Chen. Sa tingin ko, hindi tayo para sa isa't isa. Ay. Ano bang ginagawa mo? Linawin mo sa akin ang lahat. Anong lilinawin? Binabawi mo ang sinabi mo. Anong nagawa ko? Isipin mong mabuti. Noong araw na iyon ay wala naman talaga akong ipinangako sa iyo, di ba? Gusto mo ba talagang dahil lang sa akin ay itigil mo ang planong financing ng kumpanya? Gusto mo ba na dahil sa akin ay masira ang kinabukasan ng kumpanya? Naalala mo na, di ba? Ngayon, kailangan mo nang pumayag. Natuto ka na bang mamilit ngayon? Seryoso ako. Hintayin mo muna akong makapagpalit at mag-usap tayo. Magkita tayo sa baba mamaya. Shen Yuzang. Sa pagkakataong ito, mag-iiba na ba ang katapusan natin? Nalinlang na naman ako sa kaniya. Talagang hindi siya dumating. Masamang babae. Sinong sinasabi mo? Talagang hindi maintindihan ang mga lalaki. Hi. Ano ang pangalan niya? Lin Yao Yao. Lin Yao Yao. Sige. Tatandaan ko yan. Kapag nagkasalubong kami sa susunod, talagang lalayo ako ng napakalayo sa kaniya. Kung mabibigyan ulit ng pagkakataon, gusto ko pa rin siyang makilala. Sabi ko na nga ba, hindi dapat nahuhulog sa pag-ibig ang mga matatalino. Kapag pumasok na sa isang relasyon, nagiging bobo ang mga tao. Hindi mo naiintindihan? May intindihan mo rin yan kapag lumaki ka na. Tagay.
Ay naku, ang bagal mong uminom. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin po pwede? Bilisan mo na, bilis. Mag-inat muna tayo, mag-inat. Sandali lang ah. Makikipag-inuman talaga ako sa iyo hanggang umaga. Matatapos na rin agad. Sandali lang. Ang mumurahing rip-off na larong ito, tinawag nating walang hanggang koridor. Hulaan mo kung anong tawag nila rito. Walang hanggang koridor. Wala talaga silang kahihiyan. Kamalasan nga naman. Napakalubha ng malas. Anong malas? Anong malas ang sinasabi mo? Hoy, saan ka pupunta? Paano mo nalamang narito ako? Sa susunod, huwag mong isama ang pangalan ng shop kapag nag-post ka sa feed mo. Mukhang hindi maganda ang mood ni President Shen nitong mga nakaraang araw. Saan ba pinagkakaabalahan ni Miss Lin ngayon? Siyempre, busy ako sa paggawa ng pondo para sa game company ng walang hanggang koridor. Walang hanggang lupa? Trabaho lang po ito. Sana ay maunawaan mo, President Shen. Walang hanggang koridor. Talagang walang hanggang koridor na iyan. Hayaan mo na siya. Halika at tikman mo ito. Lin Yao Yao, Lin Yao Yao, Lin Yao Yao. Hindi mo tinupad ang pangako mo. Trinaydor mo ako at nag-invest ka pa sa kaaway ko. Pantay na laban lang ito. Bakit mo ako sinisisi? Kung makatingin ka, parang mangangain ka ng tao. Sadyang kinalaban mo talaga ako? Sino ba ang nagsabi na professional at responsable ako at nagsabing wala akong problema? Napakakuripot mo. Magbayad ka na. Hayaan mo na siya. Maghihintay na lang ako sa susunod na biyahe. Sige, magpaparaya ako. Maghihintay na lang ako sa susunod na biyahe. Kung hindi ka sasakay, ako ang sasakay. Kung hindi ka sasakay, ako ang sasakay. Ikaw. Pwede ba namang huwag kang ganyan sa tuwing magkakasama tayo? Kasi sa tuwing nakikita kita, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Natatawa na lang talaga ako sa inis. Ayos lang. May problema lang sa kuryente, huwag kang mag-alala. Hello po. Ano pong maipaglilingkod ko?
Nagkaaberya po ang elevator dito. Sandali lang po. Kokontakin ko lang po ang mga teknisyan. Hindi naman ito maituturing na pananamantala sa iyo, di ba? Alam ko. Kinuha mo ang walang hanggang koridor. Sinasadya mo iyon, di ba? Pagtutulungan lang ito sa negosyo. Bakit ba napakababaw mo? Kinopya nila ang algorithm namin. Ibig sabihin lang niyan ay hindi naging maayos ang pagprotekta nyo sa sarili ninyong mga patent. Bakit parang patay sin dito? Ano ba talagang gusto mong mangyari? Gusto ko lang naman ng isang sagot. Sinabi ko na sa iyo, hindi tayo pwedeng magkaroon ng relasyon. Bakit? Galit ka ba sa akin? Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi naman sa ayaw ko sa iyo. Bilang magkaibigan, hindi ba pwedeng manatili na lang tayong magkaibigan? Hindi pa ako kailanman nakaramdam ng ganito sa ibang tao. Kagaya ng pagkagusto ko sa iyo. Hi! Bakit kaya ang babaeng iyon? Hindi niya ako kayang magustuhan. Kung hindi kanya gusto, marami pa namang ibang babae diyan. Sa taglay nating kagwapuhan, maghanap na lang tayo ng iba. Hindi mo naiintindihan. Hindi siya ordinaryong babae lang. Siya ang nag-iisa. Kapag kasama ko siya, komportable talaga ako. Parang ang pakiramdam ay matagal na kaming magkaibigan. Ang pagkakaintindihan naming iyon, ang gaan ng loob sa isa't isa. Walang makakapalit niyon. Siguro nga ay hindi ko maiintindihan. Saan ba ako talaga hindi naging sapat sa kanya? Sa kabila ng pagiging A, B, S, P, S, or SP. Perpekto ko? Bakit ang inutil ko sa harap niya? Ano ang sinabi mo? May sasabihin akong chismis sa'yo? May bisita ngayon sa kwarto ni Kejo. Sus! Ano namang kakaiba roon? Babaeng bisita iyon. Ang weirdong si Kejo eh. Mukhang nakatagpo na ng swerte sa pag-ibig. Bakit alam niya ang lumang bahay? At kilala rin niya si Kejue? Ang lahat ba ng ito ay nagkataon lamang? Kailangan kong malaman ang totoong relasyon sa likod nito. Sa Physics Institute? Anong ginagawa mo rito? He Wen. Mahilig lang siya sa sci-fi.
Araw-araw siyang nagsasalita ng kung ano-anong walang kwentang bagay. Ang taong iyon ay isang researcher sa physics. Lin Yao Yao. Ano pa ba ang itinatago mo sa akin na hindi ko alam? Lalong lumalaki ang lamat sa oras at espasyo. Ito ay isang bagay na hindi na mababago at wala tayong magagawa. Nag-aalala ako na baka maalala niya ang lahat. Ngunit, kung sakaling lamunin muli tayo ng panahon, hindi natin alam kung ano mangyayari. Basta't hindi maulit ang sunog noong nakaraan, kahit hindi na niya ako maalala kailanman, ayos lang sa akin. President Chen, kung nais niyo pong ipawalang bisa ang kasunduan, ang proyektong ginagawa natin sa kasalukuyan ay kailangang ihinto at kailangan niyo ring ibalik ang naibayad ng down payment. Pasok! Hindi ba't orange juice lang naman ang lagi mong iniinom? Paano mo nalaman? Hula ko lang iyon. Tungkol sa sunog? Sa lumang bahay? Mayroon ka bang dapat ipaliwanag sa akin? Ano na ang mga alam mo? Nakita na kita sa lumang bahay, hinahanap si Kejue, at ang tungkol sa Physics Research Institute na Hiwen, ang paglalakbay sa oras, at ang nangyaring aksidente sa sunog. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano pa ang nalalaman mo? May sunog. May tao ba sa loob ng bahay? Wenjing, Kejue. May sunog sa labas? Lumabas kayo! Shen Yuzang. Shen Yuzang. Iiwan mo na naman ba ako? Ikinagagalak kitang makilala. Kumusta? Shen Yuzang. Kumusta? Ako si Lin Yao Yao. Ikaw pala yan? Lin Yao Yao. Ikaw pala? Hindi ba matagal na tayong magkakilala? Sandali. Hindi, mali ako. Mali ito. President Shen, huminga ka ng malalim, mag-relax ka. Siguro nitong mga nakaraang araw, ay napagod ka lang ng sobra, kailangan mong magpahinga. Pero bakit alam mo ang lumang bahay? At bakit kilala mo si Kejue? Alam mo rin ang tungkol sa lugar na iyon? Nung araw na iyon ay pauwi na ako galing sa trabaho, tapos nakita ko ang lugar na iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero pumasok ako. Bakit? May kinalaman ba ang dati mong kakilala sa nangyayaring ito? Kala ko ba ay napagkamalan mo lang akong iba? Hindi ito pagpapakita lang ng iba. Pakiramdam ko talaga ay pamilyar ka? Pamilyar na pamilyar. Kaya pala kahit ilang beses pa lang tayong nagkikita, bigla mo na akong niligawan? Mukhang may inaalala ka lang. Na dati mong minahal, di ba? Hindi sa ganoon. Hindi ko alam ang itsura niya. Marahil ay panaginip lang talaga ito. Panaginip? Ibig sabihin, isa siyang babae sa panaginip. May babae ka na pala sa panaginip mo, tapos nanggugulo ka pa sa akin? Muntik na akong makilala. Isang taon na ang nakalilipas. Aksidente kong naarkila ang lumang bahay. At nadiskubre ang lumang bahay na may sikreto tungkol sa paglalakbay sa oras. Napakaganda naman ng disenyo ng bahay na ito.
Napakaayos din ng sikat ng araw dito. Ano ito? Sa pamamagitan ng siwang ng oras, nakapunta ako sa lumang bahay noong taong 2003 at nakilala ko si Shen Yuzhang, si Kejue, pati na si Wenjing. Pagkatapos, naging kami ni Shen Yuzhang. Iyon ang pinakamasayang taon ng buhay ko. Napakasarap. Bigyan mo ako. Bumili ka uli ng mas marami sa susunod. Isa na lang ito, aagawan mo pa ako. May dumi pa sa bibig mo. Isang sunog ang naging dahilan kaya wala na si Wenjing. At si Shen Yuzhang ay nagkaroon din ng malalang paso. Gamit ang siwang ng oras, pinigilan ko ang sunog. Pero ang naging kabayaran ay, Bakit ka nakabalik? sa alaala ng lahat, Doktor, tuluyan ng nabura ang pagkatao ko. gising na si Miss Lin. President Lin, Talaga bang hindi na ako kilala ni Wenjing? Dati kaming magkasama sa bahay at nakatira kaming pareho sa Sankey Garden. tinanong ko na siya. Sabi niya ay hindi kanya kilala. Naghahanda na siya para sa susunod niyang live stream, wala siyang oras na tumanggap ng bisita. Hindi ako natatandaan ni Wenjing. Marahil pati si Kejue ay hindi na rin ako kilala. Paano na si Shen Yuzhang? Hayaan mo na. Kung kinalimutan na, ayos lang. Basta't ligtas siya, maaari pa kaming magkakilalang muli. Pero nasaan kaya siya ngayon? Paano ko siya makikilala? Ayon sa pagkakasunod-sunod ng oras, dapat si Kejue ngayon, ang direktor ng Physics Research Institute. Sabi na nga ba, may impormasyon tungkol sa kanya sa internet. Maaaring isipin ninyong mahirap paniwalaan at maaaring hindi nyo na ako matandaan. Pero dati tayong magkasama sa bahay. Ang ating kasalukuyang mundo ay totoong nag-umpisang muli minsan. Sa wakas nagkita na rin tayo. Alam ko na si Kejue ay siguradong makakontak sa iyo. Paano ko kaya sisimulan? Hi Pogi, napakapangit pakinggan. Ano bang magandang sabihin? May kailangan ka ba? Huy! Huy! Ingat! Ayos lang po ako. Ako po si... Kasi po yung sasakyan nyo, napakaganda po. Ha? Gusto ko lang sanang magpa-picture. Tayo. Magpa-picture po tayo. Halina kayo. Bahala ka. Yari na, naging disaster ang lahat. Sa pagkakataong ito, pwede kong gamitin ang idahilan na isa akong fitness enthusiast para magpakilala muli sa kanya. Bakit hindi ko siya maabutan? Hindi pwede. Kailangan kong galingan. Hello? Yung ano? Ako. Ikaw. Baka gusto mong subukan ang swimming gym? Talagang nakakainis. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Hindi pwede. Kailangan ko pang sumubok muli. Sabi noon ni Kejue. Pinakamabuting huwag piliting paganahin ang kanyang alaala. Ibig bang sabihin nito, posibleng magkaroon ng panganib? Kailangan kong linawin ito. Kung si Shen Yuzhang ay muling makaalala sa lahat, baka magkaroon ng napakasamang kahihinatnan. Nagkakilala na ba tayo dati? Hello po. Sabi ni Kejue sa telepono, anumang tulong ang kailangan nyo, handa po kaming makipagtulungan. Teacher He, gusto ko lang po itanong, bakit nung nag-restart ang timeline, ay natatandaan ko pa rin ang mga nangyari noon? Ang bagay na yan ay talagang katakataka po. Isa kang external variable
Posible na ang iyong quantum entanglement particle ay naging bahagi na ng timeline. Gusto ko lang itanong, kung naalala ako ni Shen Yuzhang, ano ang mangyayari sa kanya? Posibleng paganahin ito ang kanyang quantum state collapse o sa madaling salita ay baka tuluyan na siyang mawala sa kasalukuyang timeline. Hindi ko hahayaang mangyari ang lahat ng iyon. May pangarap ka na, kaya naman bakit mo pa ako ginugulo? Ang tanging magagawa ko na lang ay layuan siya. Ayoko pong pumunta. Si Kier ay isang mahalagang kliyente. Paano mo nasasabing ayaw mong pumunta? Noong una sa trabaho mo, ay hindi ka naman ganyan kapasaway. Ngayon ang meeting kay Shen Yuzhang, paano kung mamukhaan niya ako? Hi. President Shen, kumusta po? Ako si Blue Fear Capital, si Lin Yaoyao, at ako ang pinuno ng Pre-Investment Due Diligence Group ngayon. Miss Lin, kumusta ka? Ikinalulugod ko na ang Blue Fear Capital ay makakapunta rito para sa malalimang pag-uusap. Halika na! Mukhang napaparanoid lang ako dahil hindi niya naman talaga ako kilala. Hindi ba dapat ay matuwa ako? Kinalimutan niya ako at okay na rin ang ganito. Dahil magiging ligtas si Shen Yuzhang. Inakala ko na mabubuhay na kami na parang mga linyang magkahanay at hindi na kailanman magtatagpo. Pero hindi ko inakalang pagkatapos noon. Sakay na, ihahatid kita. Birthday ko na sa susunod na linggo. Dapat ay pumunta ka. Hindi ko na pwedeng ipagpatuloy ito. Kailangan kong gumawa ng paraan para kainisan niya ako. Miss Lin, ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Siyempre, busy ako sa walang hanggang koridor na kumpanya ng laro para sa kanilang pondo. Walang hanggan? Trabaho lang po ito. Pagpasensyahan niyo na, Sir Shen. Walang hanggang koridor? Huwag mo na siyang intindihin. Halika, tikman mo ito. Napakasama ko. Napakasama ako talaga. Hindi mo tinupad ang pangako mo. Pinagtaksilan mo ako. At namuhunan ka pa sa kaaway ko. Patas na labanan lang ito. Bakit mo ako sinisisi? Para mo na akong kakainin sa tingin mo. Sadyang kinalalaban mo talaga ako. Sino ba ang nagsabing profesional ako at walang problema sa akin? Ang damot mo. Magbayad ka. Medyo nakaramdam pa ako ng hiya sa'yo noon. Pero ngayon, wala na kahit kaunti. Ang ibig kong sabihin, imbis na gustuhin mo siya, ako na lang ang gustuhin mo. Ako ay isang negosyante, habang siya naman ay isang hamak na empleyado lang. Gagawin mo ba talaga, alang-alang sa akin, na sirain ang kinabukasan ng kumpanya? Hindi pa ako kailanman nagkagusto. Sa kahit sinong katulad ng pagkagusto ko sa'yo. Kasalanan ko ito. Hindi dapat ako nagpadala sa emosyon ko. Hindi sana ako nakipagbalikan sa iyo. Dahil ako ang nagpahamak sa iyo. Bakit kailangan mo pang guluhin ang isipan ko?
Lin Yao Yao? Lin Yao Yao. Labindalawang oras ko na siyang hindi nakikita. Sa totoo lang, namimiss ko na siya. Tatlumput-anim na oras na ang lumipas na hindi ko siya nakikita. Namimiss ko na siya. May konting problema sa kontrata ni Kier? Kailangan mong pumunta roon. 72 oras na simula noong huli ko siyang nakita. Miss na miss ko na siya. Paano kung puntahan ko kaya siya? Trabaho lang naman ito. May kailangan pa akong asikasuhin sa trabaho, kaya hindi muna ako makakapunta. Ito na ba ang tinatawag nilang pangungulila sa minamahal? Saklolo, bakit hindi mo sinabing susunduin mo pala ako ng maaga? Bakit ka ata? Napaka-formal ngayon? Marami akong naisip nitong mga nakaraang araw. Mali ako. Ikaw ay ikaw. Hindi kita dapat itinuring na ibang tao. Bakit ka kumuha ng isang piraso? Kapag nalanta na ang bulaklak na ito, alam ko na. Dapat nakitang bigyan ng bago. Bakit? Gusto mo bang laging magbigay ng bulaklak sa akin? Gusto kitang bigyan habang buhay. Nitong mga nakaraang araw na hindi tayo okay. Nasasaktan ako ng sobra. Sa tingin ko, hindi dapat ganito na lang tayo palagi. Magbalikan na tayo. Pag-iisipan ko muna. Ayaw ko ng pag-isipan mo pa. Mula noong makilala kita, ito na ang naging pinakamaligayang yugto sa buong buhay ko. Alam kong ganoon din ang nararamdaman mo. Ramdam ko iyon. Hindi mo na kailangang mag-isip. Dahil kapag pinabayaan nating mawala ang isa't isa, kapag sumuko tayo, pagsisisihan natin ito habang buhay. Maikli lang ang buhay. Gusto mo bang gastusin ang panahon natin sa ganyang uri ng pagsisisi? Sumang-ayon ka na, pakiusap. Ayaw ko nang mangyari uli ang mga mali sa nakaraan. Ayaw ko ring masaktan ka. Pero, ayaw ko rin na pareho tayong magsisi sa huli. Ang lugar na ito ay tinatawag na Dark Restaurant at sikat ito sa pagkain sa gitna ng kadiliman. Sa tingin ko ay medyo kawili-wili ito, kaya dinala kita rito sa akalang magugustuhan mo ito. Pero sa tingin ko ngayon ay parang hindi ka interesado. Hindi talaga ito nakakagulat o bago. Dahil nakapunta na tayo rito noon. Hindi mo na lang matandaan. Hindi naman, gustong-gusto ko ito. Talaga? Mabuti naman kung ganoon. Gaya ng inaasahan, ang mga hilig ng tao ay hindi nagbabago. Pagkatapos pumili ng marami, parehong restaurant pa rin ang naging bagsak. Napaka-sweet mo naman, maraming tao rito. Napakadilim naman dito, halos wala nang makita. Sinong titingin sa'yo? Halika rito. Ikaw naman. Bakit ang kuripot mo naman? Isang pirasong karne lang naman. Hindi maari.
Hindi ba't allergic ka sa karne ng tupa? Paano mo nalaman? Noong huling kaarawan mo, hindi ba nabanggit ito ni President Joe? Dapat ay naisabi na nila ito sa inyo. Allergic si President Shen sa karne ng tupa. Ah. Yaw yaw. Yaw yaw. Lin yaw yaw. Yao yao. Hindi kailanman siya naging ganito kaaktibo. Baka naman nananaginip lang ako. Nanaginip na naman ako tungkol sa sunog. Na tila ba totoo? Isang nawala at dalawang nasaktan. At nawawala si Lin Mo. Nandito na naman ang panaginip na ito. Lin Mo. Lagi kong napag-iisa ang realidad at ang panaginip at ang sitwasyong ito ay lumalala nitong mga nakaraang araw. Ang sunog sa panaginip na iyon ay tila ba totoong nangyari. At mayroong isang babae sa tunay na buhay na sa taong nakikita ko sa aking panaginip ay identical na identical. Ang ganitong pangyayari ay karaniwan sa mga pasyenteng may schizophrenia. Pero sa tingin ko ay hindi iyon ang kaso nyo. Ang panaginip ay isang pakikibaka ng subconscious. Ang sunog ay sumisimbolo sa tindi ng damdamin at pagkasira, habang ang mga babae ay kumakatawan sa emosyon at pagkakomplikado ng mga relasyon. Ang kombinasyong ito ay maaaring nagpapahiwatig na nakakaranas ka ng mga emosyonal na pagsubok at hamon. Salamat po, Doktor. Mga emosyonal na pagsubok at hamon. Mukhang totoo nga ang sinabi nyo. Totoo ang daming mundo, nakakonekta talaga ako sa kabilang mundo. Talagang nabaliw na. Surigao Physics Research Institute, T-WEN. Posible bang ang kalagayan ko ay may kinalaman talaga sa lahat ng ito? Palaki na ng palaki ang bitak sa espasyo at panahon. Isa itong hindi na mababago na sitwasyon. Wala na tayong magagawa. Nag-aalala ako na baka maalala niya ang lahat. Pero, kung muling lalamunin ng panahon ang lahat, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Basta't hindi maulit ang sunog na iyon noon, kahit kailanman ay hindi niya na ako maalala. Ayos lang sa akin. Itinago ni Lin Yao Yao ang katotohanang magkakilala kami? Natatakot ba siyang may maalala ako? Kaya niyo ba ako pilit na iniiwasan?
Hindi nila alam kung ano ang magiging epekto kapag naalala ko ang lahat. Pero parang alam ko na. Ikaw naman. Bakit ang damot mo? Isang pirasong karne lang ito. Hindi pwede. Hindi ba't allergic ka sa karne ng tupa? Bakit parang pamilyar ang tagpong ito? Kung maalala ko man ang lahat ng ito, mawawala na ako sa mundo. Kung ang paglayo sa kanya at paglayo sa mga alaala ng nakaraan ang tanging paraan para mabuhay, anong klaseng buhay iyon? Kung pati ang pagpili kung sino ang mamahalin ay hindi ko magawa, ibig sabihin ay wala sa akin ang kontrol ng sarili kong buhay. Anong problema? Huwag kang masyadong kumunot ang noo. Magkaka-wrinkles ka niyan. Bakit mo ako bigla na lang hinalikan nang wala man lang babala? Siguro ito na yung tinatawag nilang natural na atraksyon. Lagi akong gustong mapalapit sa iyo. Gustong haggan ka. Lagi kitang gustong makita. At gustong marinig ang boses mo. Saan mo naman natutunan iyan? Ang dami mong sinasabi. Para kang aso kong mangagat. Talagang gusto kita ng higit pa sa inaasahan. Ikaw, ano sa tingin mo? Ito ang sagot ko. Tayo. Sinong unang maliligo? Bakit hindi na lang sabay? Kanina ka pagising, di ba? Hanggang kailan ka magpapanggap? Nahihiya ka na ba ngayon? Hindi ka naman ganyan kahiyain kagabi. Kailangan ko na pong pumasok sa trabaho. Ngayon ay alas 6 pa lang ng umaga? Anong trabaho ang sinasabi mo? Marami pa tayong oras. Iyan ba ang pabangong ginamit mo ngayong araw? Opo. Pati ang pagpapalit ng pabango ay alam niya? Gaano ba siya kailangang lumapit para maamoy ang pabango mo? Tingin ko ay para siyang aso sa tindi ng pangamoy. Bagay iyan sa'yo. Kung gusto mo iyan, magpapasabay ako uli sa kaibigan ko mula sa Amerika. Salamat po. Noong nag-aaral pa kami sa ibang bansa, binigyan ako ni Yuyi ng isang espesyal na pabango. Aling bote ba ang ibinigay niya sa'yo? Iyong kulay pula, huwag mo itong itatapon. Tingnan na lang natin kung mahahanap mo pa ito. Napakaisip bata mo talaga. Bakit mo ako gusto? Ikinagagalak kitang makilala.
Ang pangalan ko ay Lin Yaoyao. Shen Yuzang. Saan mo ba talaga ito itinago? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hawakan ang mga gamit ko? Lin Yaoyao? Naalala ko na ang lahat. Ikaw si Lin Yaoyao na matagal ko nang kilala. Lumipat ka sa lumang bahay noong taong 2003, noong ika-17 ng Agosto. Naaalala ko itong mabuti. Isang masipag kang estudyante at alam mo ang lahat ng gusto ko. Ang kauna-unahang suit sa buhay ko ay galing sa iyo. Pumili tayo ng mga singsing? Talagang no, at nakita na kita sa iyong wedding dress. Sinabi mo noon na masusunog ang lumang bahay. Pinagsabihan mo ako, si Keijue at si Wenjing na lisanin ang bahay. Ligtas na kami dahil bilang isang time traveler, binago mo ang lahat. Nagsimulang muli ang lahat. At nakalimutan din kita. Shen Yuzang. Matagal mo nang alam na mangyayari ito. Bakit hindi ka pa lumayo sa akin? Gusto kitang makasama? Kahit hindi pa maganda ang maging katapusan. Hinihingi ko ang iyong paumanhin dahil huli na nang makilala kita. Shen Yuzang. Hindi kita hahayaang umalis. Ayaw kong lumayo ka sa akin. Huwag kang aalis. Huwag. Shen Yuzang. Shen Yuzang. Shen Yuzang. Shen Yuzang? Shen Yuzang? Shen Yuzang? Nandyan ka ba? Shen Yuzang. Maling tao yata ang hinahanap mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hello? Naaalala mo pa ba ang Kier Company? Itinigil na nila ang pagpopondo. Kier, anong Kier? Iyong kumpanya ni Shen Yuzang. Naaalala mo pa ba ang taong iyon? Sobrang stressed ka na lately? Nahimatay ka pa nga kahapon? Magpahinga ka muna ng ilang araw? Huwag mo na munang pagurin ang sarili mo. Itatanong ko lang po kung ito ba dati ang Kier Game Company. Hindi ko po sigurado. Beauty company po itong sa amin. 2 taon na po kaming nakabukas dito. Manager Zhu? Boss Zhao, hindi ba dati kayo ang nagpapatakbo ng game company? Naaalala niyo po ba ang taong si Shen Yuzang? Hindi ko siya kilala. Talagang hindi ko siya kilala. Paano niyo siyang hindi makikilala? Wala na ba talaga, wala na ba itong paraan para maayos? Lahat ng ito ay dahil sa akin. Siguro, nagkaroon sana siya ng napakagandang buhay. Lalaki sana ang kumpanya niya, at baka nakapag-asawa siya at nagkaroon ng anak. Isang napaka-cute na sanggol. Hindi dapat siya basta na lang nawala ng ganoon. Miss Lin, pinigilan mo ang isang aksidente sa sunog na dapat sana ay nangyari. Sa totoo lang, isa itong pagkagambala sa takbo ng kapalaran na nagbunga ng isang seryosong resulta. Nagkaroon ng lamat sa oras at espasyo. Ang pagkawala ni Shen Yuzang ay lalong nagpalala sa pagguho ng lamat sa oras at espasyo. Ngunit, isa rin itong pagkakataon
Kung tatalon ka sa loob ng lamat sa oras at espasyo, sa pamamagitan ng protocol para i-restart ang oras, upang ang oras ay bumalik sa araw na nagtagpo kayo, marahil ay magagawa pang manatili ni Shen Yuzhang sa mundong ito. Kaya lang, kapag nabigo ito, magiging napakadelikado nito para sa iyo. Kapag nabigo, maaaring makulong ka na sa gabing iyon ng sunog. Handa ka bang itaya ang lahat? Handa ako. Ang ganda ng panahon ngayon, ha? President Shen? Blue Fear Capital? Kapag itong Group A na pagpopondo ay mabigo, baka kailangang nating magbenta ng pancake sa ilalim ng tulay. Ganoon ba? E di ang pancake stand natin, dapat maging bigating kumpanya rin. Determinado akong makuha ito. Kung hindi sila mamumuhunan, meron pa akong ibang plano. Pero iyon ang magiging kawalan ng Blue Fair Capital. Ayaw kong pumunta. Isang mahalagang kliyente ang chair. Paano mo masasabing hindi ka pupunta? Dati sa iyong trabaho, hindi ka naman ganyan kapasaway. Talagang kagaya lang ng mga sinabi noong huling pagkakataon. Kailangan kong ihanda ang tungkol sa kumpanyang Charlie Funding, nagkasabay ang oras, kaya hindi talaga ako makakapunta. Huwag kang magmadali, pwede mo namang ituloy iyan sa susunod na linggo. Aray, Anong nangyari? naku, aray, parang sumasakit ang appendix ko. Kailangan kong pumunta sa ospital, President Yu. President Yu. President Shen. President Shen, nasaan siya? Bakit siya narito? Sa nakaraang mundo, hindi ba't dapat ay pupunta ako sa kumpanya niya para sa meeting? Napakalapit na niya. Tulungan niyo ako. Mas mabuti sigurong hanggat maaari ay huwag na muna siyang tumingin sa mukha ko. May trabaho pa ako, kaya mauuna na ako. President Shen? Ito ay. Wala ito. Noong sinubukan ng kumpanya niyo na kumuha ng puhunan, sa huli ay sumuko kayo. Sa totoo lang, may kinalaman pa rin ang bagay na ito sa akin. Ayos lang. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng gusto mo, matutulungan kitang makuha iyon. Ito ang Kier Company mula sa resulta ng pagsusuri ng 5 dimensyon. Lahat ng aspeto ay nakapasa na sa ebalwasyon. Base sa resulta ng pagsusuring ito, ang Kier Company ay may malinaw na halaga para sa pamumuhunan. Maaari na tayong magpatuloy sa Series A equity investment. Ang daming trabaho nito? Aabutin ito ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 linggo? Pero natapos mo agad sa loob lang ng ilang araw? Siyempre naman. Kasi dati pa man, nakakolekta na ako ng impormasyon noon. Dati, ayaw mo naman talagang tanggapin ang project na ito, di ba? Ngayon, interesado ka ba sa project o sa taong nasa likod nito? Maging responsable sa mga kumpanyang may potensyal. Iyan ang trabaho ko. Ikaw at ang President Shen na yan. Magkakilala ba kayo? Marami pa akong kailangang gawin, kaya aasikasuhin ko muna ang mga iyon. Ito ang ating user growth curve sa nakalipas na 6 na buwan. Ang conversion rate ng mga nagbabayad ay umabot na sa 2.3 beses ng average sa industriya. Kaya naman, mayroon akong buong tiwala sa atin. Ikinagagalak kong makipagtulungan sa inyo. Shen Yuzhang, sana ay makuha mo ang iyong ninanais. Pakiramdam ko ay napaka-espesyal. Nang ganitong panahon,
Parang dapat tayong pumunta sa isang lugar. Basta't hindi na mauulit ang sunog na iyon noon, at kahit hindi na niya ako maalala kailanman. Ayos lang sa akin. Ikinagagalak kitang makilala. Kamusta? Shen Yuzang. Kamusta? Ako si... Hi. Ang panaginip na naman na iyon? Hindi ka na naman ba nakatulog ng maayos? Napanaginipan mo na naman ba ang taong iyon at ang tungkol sa sunog? Masyadong totoo ang pakiramdam? Na tila ba nangyari talaga ito? Bakit hindi ka kaya? Gumawa ng isang laro, iyong tungkol sa mga ibang mundo, o kaya ay muling pagsisimula ng buhay? Pag-iisipan ko. Saan ka pupunta? Huxley University. May ibabahagi lang. Ah, oo nga pala. Dahil si Presidente Shen ay isang huwarang mag-aaral. Ako si Hiwen, isang researcher sa Surigao Physics Research Institute, Hiwen. Sa loob ng ugnayan ng quantum physics, ang mga hangganan ng oras at espasyo ay lumalambot at posibleng mabigyan tayo nito ng paraan para muling masimulan ang ating panahon. Siguro, pwede ko ngang subukang gumawa ng isang laro tungkol sa pagtulad sa buhay. Panatilihin natin ang ating pagkamangha at pag-usisa dahil anumang oras ay maaaring mayroon tayong matuklasang bago na babago sa ating kaalaman. Ang mga kinatatakutan ko pa ang nangyayari. Nagkataon lang ba talaga ito? Medyo nawawalan na po kayo ng galang. Pasensya na talaga. Mukha ka namang disente. Hindi sapat ang sorry, edi banggain mo na lang din ako. Bakit parang pamilyar ang taong ito? Ang mga manlalaro sa buong mundo ay umabot na sa 220 milyong tao. Nagdulot ang second first love ng isang malaking social phenomenon, kung saan bawat manlalaro ay pwedeng nasa paralel na oras para muling buuin ang takbo ng kanilang buhay. Sa larong ito, ano po ang orihinal na layunin ng inyong pagdisenyo? Laging may nagsasabing, hindi na mauulit ang buhay, at laging puno ito ng mga panghihinayang. Pero naiisip ko, hayaan nating maulit ang lahat, at dapat ay wala na itong mga panghihinayang. May mga panghihinayang po ba kayo sa inyong buhay? Wala. May mga panghihinayang po ba kayo sa inyong buhay? Wala. Mabuti naman kung wala kang panghihinayang. Ikaw ba yan? Hindi dapat ako pumunta sa bar na ito. Hoy! Hoy! Sa huling cycle ng oras, nagpunta na rito ang Shen Yuzang. Nagkita na tayo noon sa Huxley University. Tayo ay nagkabungguan na. Magkakilala ba tayo? Ramdam ko noong huli na iniiwasan mo ako at pati na rin ngayon. Magkakilala ba tayo? Ang babaeng iyon, nakakapagtaka siya. President Shen, maghintay po muna kayo ng kaunti. Matatapos na po ang meeting ni Manager Yu. Sige po, salamat. Bakit parang pamilyar siya? Siya kaya iyon?
President Shen. President Yu. Mukhang pag-aari ito ng empleyado nyo. Oh, dito po tayo? Sa meeting room na po tayo mag-usap? Siguro hindi naman siya iyon. Hindi naman siguro ito nagkataon lang. Anong nangyayari? Bakit hindi ako makaiwas? President Shen, mayroon po kayong sulat. Ako ang nagsulat ng liham na ito? Ano? Isang biro lang ba ito? Nakalimutan mo na ba ako? Sabi mo ay lagi kang bibisita dito sa lumang bahay at bibilhan mo ako ng masasarap na pagkain mula sa taong 2025. Teka, bakit mo binabawi ang pangako mo? Napakaboring dito sa taong 2003. At mula nang iwanan ka ni Lin Yao Yao, bakit hindi ka na pumunta rito? Hindi ko talaga maintindihan. Mukha namang ordinaryo lang ang babaeng iyon, tapos nagkakaganyan ka at nagpapakalungkot ng sobra, kailangan ba talaga umabot sa ganyan? Ako si Shen Yuzang? Ay hinding-hindi hahangaan ang tulad mong si Shen Yuzang. Anong madalas na pagbisita? Lin Yao Yao. Pero ang sulat kamay na ito ay talagang sa akin. Bakit ba hindi mo na ako dinadalaw? Gusto ko pa namang makipagkwentuhan, wala na akong kainuman. Pwede naman akong sumulat. Sa pamamagitan ng mabagal na serbisyo ng koryo, isusulat ko para sa sarili ko pagkatapos ng 22 taon. Napakatalino ko talaga. Ako nga ang sumulat nito. Marami pa akong gustong itanong sa iyo. Hindi naman ito ang huling beses mo rito, di ba? Hindi. Babalik pa ako sa susunod. Pangako iyan, ha? Hay, sabihin mo nga sa akin, bakit ba hindi niya ako magustuhan? Hindi ka niya mahal. Marami pang ibang babae sa mundo. At sa gwapo mong ito, maghanap ka na lang kaya ng iba? Hindi mo naintindihan. Hindi lang siya basta-bastang babae. Siya lang ang tanging mahal ko. Anong nangyayari? Lin Yao Yao. Sir, may appointment po ba kayo? Hello? Ang isang iyon kanina? Siya ba si Lin Yao Yao? Oo, siya nga. Kilala mo nga talaga si Shen Yuzang. President Yu, Bakit mo siya iniiwasan? Mahalaga siya sa'yo, di ba? wala na akong oras para magpaliwanag sa iyo. Bigla akong nagsisisi. Ang tagal na nating magkakilala, pero ako, hindi ko man lang nasabi ang nararamdaman ko para sa'yo. Yao Yao, kung sasabihin ko ba ngayon, aabot pa ba ako? Yao Yao. Mag-usap naman tayo. Ang due diligence para sa Kier, hindi siya ang may hawak niyan. Hindi ako naparito para pag-usapan ng trabaho. President Shen, ang paghabol niyo sa empleyado namin, parang hindi yata tama. May nalalaman na kaya siya? Hindi dapat maaari. Sa ganda ng pagkakatago ko ngayon, ano na ang gagawin ko pagkatapos nito? Binanggit si Lin Yao Yao sa sulat. At pati ikaw? Meron din bang nalalaman si Kejue? Ginoong Shen, masasagot ko ang lahat ng gusto mong itanong. Paglalakbay sa oras. Totoo nga pala. Sa unang paglalakbay, 1 taon na ang nakakalipas. Aksidente kong narentahan ang isang lumang bahay. At nadiskubre ko doon ang misteryo ng paglalakbay sa oras. Nakarating ako sa lumang bahay noong taong 2003. Doon ko nakilala ang batang si Shen Yuzang, si Kejue, at pati si Wenjing. Kalaunan, naging magkasintahan kami ni Shen Yuzang. Dahil sa isang sunog, nawala ang buhay ni Wenjing. At si Shen Yuzang naman, ay nagtamo ng malalang pinsala mula sa apoy. Gamit ang lamat sa oras, napigilan ko ang sunog
Pero ang naging kapalit nito, V, bakit ka bumalik? sa alaala ng lahat, Doc, tuluyan nang nabura ang pagkatao ko. gising na si Miss Lin. Napigilan ni Lin Yao Yao ang sunog, kaya nailigtas niya kayong lahat. Sa ikalawang paglalakbay naman, Hindi siya dapat basta-basta mabura ng ganoon. Miss Lin, napigilan mo ang isang sunog na dapat sana ay nangyari. Sa madaling salita, nagkaroon ng pagkaputol sa daloy ng mga pangyayari. Ito ang nagdulot ng isang seryosong bagay. Nagkaroon ng lamat sa espasyo at panahon. Ang pagkawala ni Shen Yuzhang ay lalong nagresulta sa pagguho ng lamat sa oras. Pero, isa rin itong pagkakataon. Dahil noong naalala mo na ang mga nangyari noon, nabura ka mula sa takbo ng panahon at naglaho ka sa mundong ito. Iniligtas ka niyang muli. Mukhang napakahalaga ko sa kanya, tama ba? Opo, mahalaga ka po. Para iligtas ka, sumugal siya sa isang napakalaking panganib. Kapag nabigo, hindi natin kakayanin ang magiging bunga nito. Kung magkamali, posible kang makulong sa mismong gabi nang mangyari ang sunog. Handa ka bang itaya ang lahat? Handa po ako. Kung ganoon pala kahalaga ang turing niya sa akin, bakit niya ako laging iniiwasan? Kapag naalala mo ang mga tungkol kay Lin Yao Yao, maglalaho ka na naman. Kaya hindi kanya kayang harapin. Kaming dalawa ni Kuya Kehue ay gumagawa ng paraan para maayos ang quantum state stabilizer. May paraan pa para kahit na magbalik ang iyong mga alaala, ay hindi ka na maglalaho. Mas pipiliin ko pang maglaho. Basta alam ko ang buong katotohanan. Wala akong kaalam-alam sa ngayon. At ang tungkol sa sarili kong buhay, ay hindi ko kailangang marinig sa ibang tao. Lin Yao Yao, Tila ba? Hindi mo talaga ako naaalala. President Shen, paano ka napunta rito? sinabi na sa akin ng lahat ni Hiwen. Dahil alam mo na pala ang lahat. Nagmamaawa ako sa'yo. Pakawalan mo na ako. Pakiusap? Patawad. Patawad? Nakalimutan kita. Salamat dahil nakalimutan mo ako. Pero ayaw kitang makalimutan. Dahil alam mo na kung ano ang magiging bunga nito, dapat alam mo na rin kung ano ang sagot ko. Magkikita pa ba tayong muli? Siguro oo. O siguro ay hindi na. Ayaw ko pa rin na makalimutan ka. Shen Yuzhang, ayaw ko lang na iwanan mo uli ako. Iiwan mo ba uli ako? Shen Yuzhang. Shen Yuzhang. Shen Yuzhang, bumalik ka. Sa ulat ng kumpanya, mayroong problema sa dobleng entry, may kontrobersya rin sa pagmamayari ng patent, pati na ang mga datos ng gamot ay malaki ang tsansang pineke. Base sa resulta ng pagsusuring ito, iminumungkahi naming ipagpaliban muna ang plano sa pamumuhunan at babaan ang pagsusuri sa panganib. Pagdating sa pagiging profesional ni Blue Fair Capital, lubos po kaming nagtitiwala. Tingnan nyo. Doon. Ang gwapo. Sana lagi siyang pumunta rito. Si President Shen. Oo, hindi ka nagkakamali ng nakita. Hindi nawala si Shen Yuzhang. Hindi mo ba kayang tumigil na lang? Napakaraming tao rito. Salamat kay Hiwen. Dahil sa maayos na daloy ng panahon.
Kami ni Kuya Kejue ay gumagawa ng paraan para ayusin ang quantum state stabilizer. May paraan pa tayo. Kahit na bumalik ang iyong alaala, hindi ka mawawala. Hindi ako nawala at hindi rin kita nakalimutan. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magpipigil. Tingin mo ba single talaga si President Shen? Napakahiwaga niya. Sa tindi ng pagtatago na iyan, isa lang ang ibig sabihin niyan. Mahilig siya sa lalaki. Posible nga iyon. Tama na ang laro. May pulong pa ako. Marami pa tayong oras mamayang gabi. Tumigil ka na. Kailan ka ba natutong tumigil? Matagal mo nang alam na mangyayari ang lahat ng ito. Bakit hindi ka lumayo sa akin? Handa akong makasama ka? Kahit pa hindi maganda ang kahihinatnan nito. Humihingi lang ako ng paumanhin. Nahuli na nang makilala kita. Shen Yuzhang. Hindi kita hahayaang umalis. Ayaw kong iwan mo ako. Huwag kang umalis. Huwag. Shen Yuzhang. Shen Yuzhang. Shen Yuzhang. Dahil alam mo na kung ano ang magiging bunga nito, dapat alam mo rin kung ano ang magiging sagot ko. Magkikita pa ba tayong muli? Siguro oo. Siguro hindi. Hindi ko pa rin gustong makalimutan ka. Shen Yuzhang. Ayaw ko lang na iwan mo uli ako. Iiwan mo na naman ba ako? Shen Yuzhang. Shen Yuzhang. Shen Yuzhang, bumalik ka. Bilis, kurutin mo nga ako. Nabangungot ka ba? Nasaktan ba kita? Hindi ito panaginip. Siyempre hindi ito panaginip. Tingnan mo. Hindi ba sinabi ni na Kejue at Hiwen? Nakaayos na ako sa kasalukuyang takbo ng panahon. Hindi na ako mawawala at hindi na kita malilimutan. Kahit pa makalimot ako, hahanapin mo ako at muli kitang iibigin. Ano man ang mangyari sa hinaharap, magkasama nating haharapin ang lahat. Napakadrama mo naman. Ginagawa ko lang ito dahil nakikita kong malungkot ka. Sinasadya ko lang na pasayahin ka, di ba? Tapos sasabihan mo pa akong madrama. Sino namang nagsabi na hindi ako masaya? Hindi ka malungkot? Oo. Sa tingin ko, matigas lang talaga ang ulo mo.